Alright, Davao City and Samal Island Connector Bridge. Update ho tayo dito ngayon. Just in case na nagtatanong ho kayo, no, mga taga Davao City na malayo sa portion na to dito, na sa area na to dito sa may Lanang area. Kunyari, kayo ay taga Kalinan, taga Mintal, taga Tugbok District, Baguio District, Toril District, bandang South and Central, no, na parte ng Davao City. So maaaring hindi nyo talaga ma-access na dito, kaya magre-rely na lang ho kayo sa aming mga nagva-vlog ho sa mga latest update, no, kaganapan sa mga ano natin, mga development projects sa Davao City. Ito na nga isa sa ating inaabangan, tinututukan or binabantayan or laging ina-update, no. So ito yung Davao City Coastal Road, Davao City and Samal Island Connector Bridge. So itong tulay na to ay gawa ito ni Tatay Digong sa pamamagitan ng project loan agreement ng Government of China and ng Philippines. So ito ang kanyang description. Ito ay funded. Kasi ito yan, ang pinakamahalagang tanong kasi natin, kailan mo ito matatapos. So ito ay projected to be completed by October 2028. Asa na yun? Mali. Contract completion date, so September 27, 2028. Ang halaga ay 29 billion. Yun. So ano siya, malapit na, no? So that's 2027, that's next year. Pero meron din October 2028. Siguro contract contract ang target of basta end sa contract, mga ganun. So September 2027. Pero doon, parang mayroon ako nabasa sa Wikipedia nga sa DPWH. Naman yun, October 2028. So kahit naman ganun, ang mahalaga dire-diretso ang pagtatrabaho dito. Time check ko tayo, alas 7 pa lang, kaya wala pa tayo makikita dito ng mga nagtatrabaho, wala pa mga heavy equipments, wala pa mga construction workers. Pero as you can see, meron na tayo nakikita dito ng mga gamit, no? For example, meron tayong mga round culverts na nakita dito na mataan natin yan, for example, di ba? Round culverts, tapos may mga backhoe, bulldozer, ano ba tawag dyan sa mga equipment na yan. So yan pa yung ginagamit, no, para ayusin, no, maglagay na sila ng mga poste dito. No huli, like pagkaalala ko, as far as I remember, 2023 ako andito kasi nga, di ba, naganap yung sign of loan agreement, no, sign of loan agreement ng China government and Philippine government is April 2021. Tapos nagkaroon ng groundbreaking sa time ni Bongbong Marcos and VP Sara Duterte, no. So sila yung nakaupo that time. Ito parang July yata or August something, sometimes, no, sa mga last quarter of the year 2022. Kasama pa si Mayor Basti Duterte that time, no, na groundbreaking. And 2023, pumunta ako dito sa lugar ulit, bumalik, at meron tayo nakikita mga mohon, no, na naka dito, yung kulay yellow, mohon ba tawag doon, o na mga naka-installed, nakabaon. So this time, hindi lang mohon ang nakikita ho natin, as in talagang ito na indication na talaga to, no, may mga naguhukay-hukay na, may mga nakasulat pa na number o coding Y207. So ano ibig sabihin yan? Kayo nang bahala. Tas unahan, Y208. So syempre ang mga nakakaalam lang ho dyan, yung mga natatrabaho sa construction industry. So ito yung update natin dito, latest na ganap, latest na mga pinakahuli na vlog natin. So dito today, it's March 23. Kita nyo rito, wala natatrabaho, Monday, kasi nga maaga pa, of course. So yan sa mga nasasabing drawing lang, wala na silbi, scam, budol, ganyan, like hindi na totoo. Siguro in some point parang grabe na yung frustration kasi nila napag-alaman kasi natin na 1979 pa pala tong tulay na to, project na to, no. May blueprint na pala to sa time ni Senior Marcos, no, Marcos Senior. So meron na itong blueprint, meron na itong plano, dapat sana sketch kayo. Kaso nga lang, nagdaan ng napakaraming mga presidente, hindi nila to ginawa ng paraan na may sakatuparan. It only takes to 30, no, para mabuo yung proyekto na to. So mas masimulan at matapos na, malapit na, di ba? So iba talaga ang political will ng Duterte, mga Duterte. Sila talaga ang pinakatunay na may malasakit sa bayan, sa mamamayan. Sila yung tapat na maglingkod para sa bayan. Anyway, so umupo, no, next kaya tawag nito, kay Senior na Marcos, FAM, si Cory Aquino, Fidel Ramos, Estrada, Gloria Arroyo, Pinoy,
wala, yung 5 presidente na yon ang nagdaan, wala man lang talagang ginawa, no, para maisakatuparan itong napaka malaking napaka-ambitious na project na to, no. So pangarap siya ng napakatagal na panahon, ilang dekada, hanggang sa dumating sa Tatay Digong, siya yung nakapagpagawa, di ba? So ibig sabihin, ganyan talaga tayo kawalang kwenta sa mga taga Imperial Manila, no. So talagang mahalaga lang ang Davao, mahalaga lang ang mga Davaoenyo, mahalaga lang ang mga Mindanaoan every time na magkakaroon ng election. Pero kapag tapos na, nakaupo na sila mga nangangako na magbigay ng mga magandang proyekto, wala na, kinalalimutan na tayo dito, wala tayong proyekto. So salamat kay Tatay Digong, kahit paano nakatikim naman kahit paano yung ating lugar, no, ating isla ng Mindanao ng mga proyekto, massive, major projects talaga yan, build projects all over the Philippines. At isa rin nga dyan sa naambunan ng Mindanao, hindi lang Davao region. So maraming salamat Tatay Digong. Oh, 'di ba? So ito yung dito update. So ito yung parang description ko lang, baka kasi naman may mga angkin na naman diyan na ito ay proyekto na ni Bangag o ni Pinoy o sino pa man diyan. Whatever, ang mga Duterte, ang ugali na lang mga yan, alam ko yan since ako yung taga Davao, dito nakatira, lumaki, proud and loud na pinalaki ng mga Duterte. So alam ko yung mga yan na hindi yan sila mga ipal na mahilig mapaputo ops, pa-picture sa mga projects, ilagay yung mga pangalan sa mga lapida. Ayaw na lang ng mga ganong mga estilo. Basta ang kala ay proyekto, gawa, proyekto, no? Na pang long term talaga siya, hindi siya mga one solution lang, mapapakinabangan na pang matagalan. Anyway, yan lang ha. So sana ay nagustuhan niyo yung update natin dito. Every time kasi na ako dumadaan dito, may mga nakikita talaga tayo dito na in motion, in moving na mga may mga mga equipment yan, no? May tao diyan nagduduyan-duyan pa nga siya. Ibig sabihin ho niyan, hindi pa working hour, no? So mamaya pa alas 8, alas 9. Ano bang oras yung working hour sa mga taga construction worker, no? Is it alas 8 or alas 9? Kasi alas 7 pa lang ngayon, no? Wala pang so hindi pa siya working time. So yun na. Ang mga punong kahoy dito na wala na, di ba? Dati naalala nyo, kapag dumadaan tayo dito, may mga punong kahoy na gaya nito, yan. Ganyan, marami yan, na parang mangga yata, ano bang uri ng puno, pero hindi siya mangga ha. Basta may lilim to dito lagi. Tapos ngayon wala na, pinagpuputol na yung mga yon, ganun talaga, may mga kailangan i-sacrifice ng mga puno, meron talagang masasagasaan, tawag nito, basta masasagasaan, mayroong masasacrifice ng mga punong kahoy para din talaga sa progress kahit paano kahit pa man yung sa kanta na hindi na rin masama ang pag-unlad, basta ito hindi nakakasinan ng kalikasan, pero siguro bawi na tayo sa ibang portion, no? Taniman ng punong kahoy, parang gano'n naman siguro yun, no? Hindi naman basta pinutol lang walang kapalit Anyway, so yun ha. So sa kabilang bahagi naman tayo. O nga pala, baka nagtanong kayo dito kung anong meron to ditong gagawin. Tulay na ba to? Hindi to tulay ha, na literal tulay na yung kumbaga approach lang. So ibig sabihin galing ka sa north part of Davao. So papunta ka rito, kunyari punta ka ng Samal, you're coming from Panakan, no? Or Sa. So diyan ka dadaan dito sa ikot papunta doon sa Samal Island. Tapos yun na approach lang to dito, approach. Ito yung ginagawa. Ito yung approach papuntang tulay talaga. Tapos yun naman sa kabila naman ay yung binaklas na doon yung Caltex ba yun? Caltex gasoline station. Hundreds of millions yun, panigurado ang properties, no? Pero binayaran ng gobyerno. Kasama siya sa binayaran, no? Loan para mabayaran yung mga establishment na madadaanan ng tulay, ng structure. So buto na lang dito, walang establishment masyado. Meron man dito siguro binayaran yung lupa lang, yung lote, na iwan ko lang kung pamamayari ba ng Insular. So magsisimula yung approach dito ha, ay galing sa may Insular Village. Phase 1 ba yan? Phase 2 basta dito na portion papasok sa mainland, kasi dito na area naman na Insular na ibang phase 2 yata or phase 1. Ano naman yun sa may coastal area. Yan So ayan ha, ito yung approach lamang, no? Dito yung parang landing area and approach area ng tulay. So galing ka sa north and galing sa south. So dito yun magtatagpo lahat dito. Alright, tapos ang tulay naman alright, ba't may mga urat-urat tayo dito na nalalaman, So ito naman papuntang coastal, papuntang Kuwak, Lanang Beach Club. So ito for example, di ba, giniba na rin tong mga establishment dito. Kung naalala nyo, ang nakalagay dyan na iconic landmark talaga yung Merco, di ba? Merco, ang pinaka-iconic na landmark. So yun lang ang update natin dito. Ulitin ko, ito ay date started. Tingnan natin ha. Ayan, may nakalagay pala dito ulit. Hindi ko nakita kanina. So date started September 2022. Yun yung groundbreaking. Contract completion September ulit.
2028. So yun yung ano dyan, yun yung kanyang description. Nagsimula at matatapos. So 2022 and 2028. Kasi di ba dapat 2027, pero yun na nga, nagkaroon nga ng mga temporary restraining order, TRO, final lang mga kung sino-sino dyan na wala lang. I know for sure na ano na yun, mga self-vested interest lang talaga siya, ginamit na yung kalikasan at kung ano pa. Tapos yun, diretso na to sa may Sisoy Beach, yan yung tulay na makikita natin. Tara, lapitan natin ng konti. O, diba? Merko pala, no? Kasi ano nga, ulitin ko, yan, giniba na rin yung mga establishment. Oh, for example yan, yung Merko, iconic. Ano yan, talagang made in Davao, yung Merko. Big shop, pastries and mga ganyan, di ba? Tapos ito, yung talay. Mga madadaanan, gigibain. Hindi ako sure kung ito tatanggalin mo to, no? Pero siguro parang huli na siguro to. O hindi na siya kailangang gibain kasi parang hindi siya madadaanan. Parang dito lang yata, oh. Yan, gumagalaw na yung yung tawag dyan, crane. Ayun, oh, may mga nagsisimula na silang gumawa ng mga metal truss. Paano babasahin yan? Sorry yan. O nga pala sa mga nagrereklamo dyan sa aking camera hunting na masyadong magalaw, masyadong shaky. Sorry naman. I'm working on that talaga, no? Magkaroon ng progress na magiging smooth and gentle yung paggalaw natin. Basta yun na tulay. So that would be all. Thank you for watching, ha? Yung ating pinaka-latest update dito sa Davao City, Davao City and Samal Island Connector Bridge. Latest update, March 23, 2026.